Walang lalaking nagigising isang araw at magpapasyang pag-usapan ito. Ito ang klase ng balitang itinatago sa dibdib na tahimik na kumakain sa loob habang ang buhay ay tuloy-tuloy, sa ibabaw na parang walang nangyari. At ang katahimikan sa paligid nito ay napakalalim, napakabigat na karamihan sa mga lalaki ay dumadaan ng ilang buwan o taon na alam nilang may tama ngunit hindi naghahanap ng sagot. Dahil ang paghahanap ng sagot ay nangangahulugan ng pag-amin na may problema. Ngunit narito ang datos na hindi ipinapakita sa iyo. Binago ng World Health Organization ang mga reference parameters para sa analysis at ipinapakita ng mga numero na ang average sperm concentration ng mga lalaki ay patuloy na bumaba sa mga nakalipas na dekada. Hindi ito pagmamalabis. Ito ay isang dokumentado, pinag-aralan at totoong uso. Ang natitirang tanong ay ito. Kung ito ay tahimik na nangyayari sa napakaraming lalaki ng sabay-sabay, ano ang sanhi nito? At higit sa lahat, ano ang maaaring makapagpabalik nito? Ikaw na nanonood ngayon at naramdaman na may maaaring hindi na sa tamang antas. Maging dahil, sinabi ng mga pagsusuri o dahil, ang iyong sariling katawan ay nagbigay ng senyales. Alam mo na ang likas na udyok na nagdala sa orito ay tama. Napansin mo ang isang bagay na karamihan sa mga lalaki ay binabaliwala dahil sa pride o takot at ang pag-unawang ito ay naglalagay na sa iyo sa unahan. Ngunit narito na ang plot twist na magbabago sa lahat ng iyong iniisip tungkol sa paksang ito. Ang solusyon na hinahanap mo ay malamang na wala sa anumang botika, wala sa anumang imported na suplemento na may komplikadong pangalan at wala sa anumang paggamot na nangangailangan ng reseta ng doktor. Ito ay nasa loob mismo ng iyong kusina ngayon sa mga simpleng inumin abot, kaya na napatunayan na ng AG nagpapataas ng produksyon at kalidad ng tamod sa totoo at nasusukat na paraan. Ako si Dr. Rose Padilla, doktor na espesyalista sa kalusugang reproduktibo ng lalaki. As ngayon ay ihahayag ko sa iyo ang 5 inumin na nagpapabago sa produksyon ng tamod sa mga lalaki. Kasama na ang pangatlo sa listahan na magugulat sa iyo sa paraang tiyak na hindi mo inaasahan. Bago magsimula, gawin mo ito ngayon. Pindutin ang like button sa video na ito. Ang simpleng kilos na ito ay nagsasabi sa algorithm na mahalaga ang content na ito at sa ganitong paraan, mas maraming lalaking nangangailangan ng impormasyong ito ang makarating dito. Ngayon, dumako na tayo sa mahalagang bahagi. Ang unang inumin sa ating listahan ay ang pure pomegranate juice. Walang asukal, walang preservatives gawa sa totoong prutas. Ang granada ay tinatawag sa ibang lugar na prutas ng pag-aanak at ang reputasyong ito ay hindi nagkataon. Ito ay siksik sa antioxidants lalo na ang mga punikalagin na mga bihirang compound na ginagawang ellagic acid ng iyong katawan. At ang acid na ito ay direktang may kaugnayan sa pagprotekta sa sperm cells laban sa oxidative stress. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na paraan? Nangangahulugan ito na ang tamod na iyong ginagawa ay nagiging protektado, mas matatag at mas mobile? Isang pag-aaral na isinagawa sa mga lalaking uminom ng pomegranate juice araw-araw sa loob ng 3 buwan ay nagpakita ng nasusukat na pagtaas sa bilang at motility ng tamod. At hindi ito tungkol sa sobrang dami. Isang baso ng mga 100 infant mililitro bawat araw ay sapat na para maramdaman ng katawan ang pagbabago. Si Tito, isang magsasaka na 42 taong gulang na nakatira, kasama ang kanyang pamilya sa probinsya, ay umiinom ng pomegranate juice mula bata pa dahil ito ay tradisyon ng pamilya. Hindi alam na pinapangalagaan niya ang kaniyang kalusugang reproduktibo nang hindi nangangailangan ng doktor. Ang pangalawang inumin na kailangan kung ipakilala sa iyo ay ang full-fat na gatas ng baka. Lalo na ang iniinom sa umaga. Alam kong may uso ng pagdemonyo sa full-fat milk sa mga nakaraang taon, pero iba ang sinasabi ng agham pagdating sa male fertility. Ang full-fat milk ay mayamang pinagkukunan ng zinc at vitamin D. Dalawang nutrients na nasa gitna ng produksyon ng testosterone at spermatogenesis na siyang proseso kung saan gumagawa ang iyong katawan ng bagong tamod. Ang vitamin D, sa particular ay mas insinang pinag-aralan at natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga lalaking may sapat na antas ng vitamin D sa dugo ay may makabuluhang mas mataas na konsentrasyon ng tamod kumpara sa mga lalaking may kakulangan ng vitamin na ito. At kahit sa mga rehiyong sagana sa sikat ng araw, marami pa rin ang may kakulangan sa vitamin D dahil ang dieta ay hindi nakakadagdag sa kung ano ang hindi kayang ibigay ng araw ng mag-isa.
2 baso ng full-fat milk bawat araw. Mas mabuti kung organic ay maaring maging bahagi ng isang routine na direktang nakikinabang sa kalusugang reproduktibo ng lalaki ng pare-pareho at abot kaya. Ngayon, mag-focus ka dahil dumating na ang oras para sa isang pakiusap mula sa puso. Ang 81.8%, 81.8%, 8% ng mga taong nanonood ng mga video sa channel na ito ay hindi nagse-subscribe. 81.8%. Ibig sabihin ang karamihan sa inyo ay manonood, gagamitin ang impormasyong ito at aalis ng hindi pinipindot ang subscribe button. Naiintindihan ko bawat isa ay may kanya-kanyang routine. Pero, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang channel na ito ay umiiral upang ihayag ang mga bagay na hindi maayos na naipapaliwanag ng iba. At kapag nag-subscribe ka, tinutulungan mo ang channel na ito na lumago at makarating sa mas maraming taong nangangailangan ng mga pagbabagong impormasyong ito. Ang target namin ay umabot sa 100,000 subscriber. Bago matapos ang buwang ito at bawat subscription ay totoong mahalaga. Kaya pakiclick na ang subscribe, i-activate ang bell at tulungan mo akong mabuo ang komunidad na ito. At bago magpatuloy, isulat sa comments ang iyong lungsod o bansa dahil napakagandang makita ang mga matatalinong isip mula sa buong mundo na magkakasamang dumarating dito sa paghahanap ng tunay na kaalaman. Yung pangkitlong inumin sa listahan ay ang ipinangako kong magugulat sa iyo at kailangan mong nakaupo para marinig ito. Sabaw ng green beans, Baguio beans. Oo, tama ang nabasa mo. Hindi ito kakaibang tsaa mula sa bihirang damo. Hindi imported na suplemento, hindi inuming magastos. Ang simpleng sabaw ng green beans na malamang ay ginagawa ng iyong lola sa kusina nang hindi alam na naghahanda. Siya ng isa sa mga pinakainteresanting pagkain para sa kalusugang reproduktibo ng lalaki. Ang green beans ay isa sa mga pinakamayamang halamang pinagkukunan ng folate na siyang natural na anyo ng folic acid. At ang folate ay may kritikal na papel sa synthesis ng DNA ng tamod. Kapag ang isang lalaki ay may kakulangan sa folate, ang genetic material ng tamod ay nagiging kompromiso na direktang nakakaapekto hindi lamang sa bilang kundi pati na rin sa morpolohiya o hugis ng tamod. Ang mga lalaking may irregular na hugis ng tamod ay nahihirapang mag-fertilize ng itlog. Ang sabaw partikular ay may bentahe dahil ang bahagi ng water-soluble nutrients mula sa green beans ay lumilipat sa tubig habang nagluluto kaya mas mabilis ang absorption. Si Mang Eduardo nagtatrabaho sa isang hardware store at kumakain sa bahay ng kanyang ina tuwing linggo ay hindi kailan manaugnay ang mainit na sabaw na iyon sa kanyang intimate health at malamang hindi mo rin nagawa ang koneksyong ito. Ang ikaapat na inumin ay ang unsweetened green tea. Alam kong marami nang nakarinig ng green tea bilang kaibigan ng pangkalahatang kalusugan, pero kakaunti ang nakakaalam na ang mga katikin na nasa loob nito lalo na ang Epigallococcatekin galati, EGCG na tawag ng mga eksperto ay may dokumentadong epekto sa kalidad ng semilya. Ang mga antioxidant compound na ito ay nagpapababa ng pamamaga sa mga testicel, pinoprotektahan ng Sertoli cells, na responsable sa pagpapalusog at pagsuporta sa pag-unlad ng tamod, at tumutulong din sa hormonal regulation, na sumusuporta sa buong chain ng produksyon ng semilya. Isang pananaliksik na inilathala sa isang siyentipikong journal ng andrology ay sumubaybay sa mga lalaking regular na uminom ng green tea sa loob ng sinapong araw at natagpuan ng makabuluhang pagpapabuti sa nasuri na seminal parameters. Yung rekomendasyon ay 2 hanggang 3 taas sa bawat araw. Mas mabuti na inihanda gamit ang mainit na tubig sa mga 75°. Selos na siyang temperaturang mas nakapagpapanili ng katin ng hindi sinisira ang mga aktibong compound. Ang green tea na binili sa lokal na palengke ay sapat na hindi kailangan ng galing, Japan o anumang espesyal na bisyon. Ang mahalaga ay ang regularidad ng pagkonsumo at narating pa ang ikalima at huling inumin sa listahan ang nagsasara ng cycle na may kahangahangang nutritional consistency, natural na tomato juice. Ang kamatis ay isa sa mga pinakasiksik na pinagkukunan ng lycopene na umiiral sa dieta ng tao. At ang lycopene ay isang carotenoid na malawakang pinag-aralan kaugnay ng male fertility. Ang nagpapaparticular na espesyal sa copene ay natural. Itong naipon sa mga testicle sa mataas na konsentrasyon na nagmumungkahi na ang organ ay may biological affinity sa compound na ito. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking nagtaas ng kanilang lycopene intake
ay nagpakita ng pagpapabuti sa sperm morphology. Ibig sabihin, mas maraming tamod na may tamang hugis upang makumpleto ang proseso ng fertilization. At ang nakakagulat na punto dito ay anggin ay mas bio o mas madaling masipsip ng katawan kapag ang kamatis ay naproseso o nainitan kumpara sa kinakain na hilaw. Ibig sabihin ang strained tomato juice, bahagyang pinainit na may kaunting olive oil na tumutulong sa pagsipsip ng fat-soluble compounds ay technical na isa sa mga pinakamabisang paraan upang kumonsumo ng kupin. 2 baso bawat araw ay gumagawa ng pagbabago sa seminal parameter sa loob ng mga linggo ng pare-parehong pagkonsumo. Ngayong nasa kamay mo na ang 5 inumin, kailangan mong maunawaan ang isang mahalagang bagay na binabaliwala ng maraming lalaki. Ang produksyon ng tamod ay isang cycle na tumatagal ng humigit kumulang 72 araw mula simula hanggang katapusan. Ibig sabihin, ang mga pagbabago sa dieta na sisimulan mo ngayon ay hindi lalabas sa mga pagsusuri bukas. Lilitaw ang mga ito sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ng tunay na pagkakapare-pareho. Walang shortcut, walang magic na inumin na magpapabago ng resulta magdamag. Pero ang magandang balita ay ang katawan ng lalaki ay may kahangahangang regenerative capacity kapag natatanggap nito ang tamang nutrients ng regular. Si Tatay Renato, isang minchent, taong gulang na nag-aalaga ng isang maliit na kasama ang kanyang asawa sa loob, ng mga dekada ay nagsimulang isama ang mga inuming ito sa kanyang routine. Pagkatapos, kumonsulta sa isang doktor at iniulat hindi lamang ang pagpapabuti sa kanyang mga resulta ng pagsusuri, kundi pati na rin ang pangkalahatang pagtaas sa sigla at enerhiya dahil ang mga nutrient na nagpapakain sa produksyon ng tamod ay pareho ring sumusuporta sa vitality ng organismo sa kabuuan. At bago magtapos, may isa pa akong huling pakiusap para sa'yo. Kung nakarating ka dito, kung ang content na ito ay nagbigay sa'yo ng kahit isang bagong impormasyon, isang ibang pananaw tungkol sa iyong kalusugan na wala ka noon, mangyaring isulat sa comment sa mismong sandaling, ito ang pangalan ng iyong lungsod o bansa. Yun lang. Dahil kapag nakikita kong dumarating ang mga komento mula sa iba't ibang lugar, mula sa mga taong may iba't ibang kwento, may iba't ibang realidad, naiintindihan kong sulit ang gawaing ito. Kahanga-hanga at nakakataba ng puso na makita ang mga matatalinong isip mula sa buong mundo na magkakasamang dumarating dito upang matuklasan ang alam na nang-access ng lahat. Ang aming target na 100,000 subscriber bago matapos ang buwang ito ay posible lamang sa iyong tulong. At 81.8%, 8% ng mga taong nanonood ay hindi pa rin nagse-subscribe. Kaya kung hindi ka pa nakaklik ng subscribe, gawin mo na ngayon dahil ang bawat bagong subscription ay isa pang taong makakatanggap ng susunod na content na maaaring magbago ng isang buhay.